Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang 6 murang gulay na magpapagaan sa pasanin ng iyong kidney at magpapaalam sa bula sa ihi. Nagtataka ba kayo kung paano ang ilang murang gulay sa pang-araw-araw nating pagkain ay makakatulong na gumaan ang trabaho ng inyong kidney at mabawasan ang nakababahalang bula sa ihi na kinababahala ng marami? Naku, marami sa atin, kapag natapos umihi at napansin ang mga bula sa inodoro, ay agad na nababalisa. Isang maliit na larawan lang ay sapat na upang mag-isip tayo ng malalim o mag-alala pa nga buong araw dahil sa takot na may problema na ang ating kidney. Naiintindihan ko ang damdaming iyan. Dahil para sa mga nakatatanda, ang kalusugan ang palaging nasa unahan. Ngunit bago ang lahat, gusto kong panatagin ang inyong loob. Hindi lahat ng bula sa ihi ay mapanganib na senyales. May mga kaso na napakasimple, halimbawa, kakulangan sa tubig sa katawan na nagiging dahilan upang maging mas puro ang ihi, lalo na sa umaga. O minsan, dahil sa malakas na daloy ng ihi, maraming bula ang lumalabas ngunit mabilis ding nawawala. Gayunpaman, sa ibang mga kaso, ito ay isang tahimik na babala, lalo na kung ang fenomenong ito ay nagpapatuloy o sinasamahan ng mga kondisyon tulad ng mataas na blood sugar. Maaaring mas mahirap ang trabaho ng kidney kaysa sa normal upang i-filter at ilabas ang mga sobrang sangkap. Kaya ang tanong ay, paano matutulungan ang kidney na gumaan ang trabaho nang hindi gumagamit ng komplikado o mamahaling pamamaraan? Sa nilalaman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasimple ngunit epektibong paraan. Ito ay mula sa mga murang at pamilyar na gulay na ginagamit pa rin ng maraming pamilya araw-araw. Ang mahalaga ay hindi kung mahal o mura, kundi kung paano gamitin ng tama upang suportahan ang katawan sa natural na paraan. Sa partikular, tatalakayin natin ang 6 na uri ng gulay na may kaukulang 6 na magkakaibang mekanismo ng suporta. Mayroong uri na nagpapagaan ng pagkain, nagpapababa ng presyon sa digestive system at kidney. Mayroong uri na nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan ng matagal. Sa gayon ay sumusuporta sa pagpapatatag ng blood sugar, at mayroon ding uri na nakakatulong na mabawasan ang pakiramdam ng init at pagka-discomfort sa katawan. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan ang isang napakahalagang bagay: hindi lahat ng pagkain ay mabuti. Kailangan itong kainin ng tama. Maraming tao, kapag nakakita ng bula sa ihi, ay nagmamadaling gumamit ng iba't ibang paraan ng pagkain o pag-inom ng basta-basta na may pag-asang mawawala ang sintomas. Ngunit kung ang tunay na sanhi ay nasa function ng kidney, ang paggawa niyan ay paglutas lamang sa ibabaw at hindi nakakaabot sa ugat ng problema. Habang papalapit ang pagtatapos ng video, ibabahagi ko sa inyo ang isang uri ng gulay na napakamura, napakadaling bilhin. Halos bawat bahay ay mayroon, ngunit madalas ay ginagamit ng mali. Hindi iilan ang nag-iisip na gumagawa sila ng mabuti, ngunit sa katunayan ay nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi sa gabi na nagpapagod sa katawan sa paglipas ng panahon. Kaya't mangyaring subukang panoorin hanggang sa dulo ng video. Tutulungan ko rin kayo na malinaw na makilala kung kailan normal ang bula sa ihi at kung kailan ito ay senyales na kailangan ng magpatingin upang mas panatag ang inyong kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahaging ito na madaling maunawaan, praktikal at agad na mailalapat, maaari ninyong suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Iyan din ang magiging inspirasyon ko upang patuloy na magbahagi ng mga nilalaman na makakatulong sa inyo na pangalagaan ang inyong kalusugan sa simple at epektibong paraan. Ang nilalaman ngayon ay malinaw na ilalahad sa 3 pangunahing bahagi. Una, tutulungan ko kayo na maunawaan ng tama ang penomeno ng bula sa ihi upang maiwasan ang hindi kinakailangang pag-aalala. Pangalawa, tatalakayin natin ang 6 na uri ng gulay na sumusuporta sa kidney at ang tamang paraan ng paggamit nito. At pangatlo, ibibigay ko sa inyo ang isang simpleng checklist na makakatulong na ayusin ang mga gawi sa pagkain upang hindi masyadong mapagod ang kidney
at mas maging matatag ang katawan. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo ng totoo. Mas nag-aalala ba kayo kapag nakakita ng bula dahil sa kakulangan sa tubig o mas nag-aalala kapag ito ay posibleng senyales na overloaded ang kidney? Ibahagi upang mas maunawaan natin ang ating katawan. Bahagi 1. Pag-uuri ng 3 grupo ng bula sa ihi. Kailan ba ito? Red alert. May isang bagay na palagi kong gustong linawin agad sa simula upang hindi kayo mag-alala ng hindi kinakailangan. At iyon ay hindi lahat ng bula sa ihi ay nangangahulugang sira na ang kidney. Minsan, ang bula ay isang normal na physiological phenomenon, ngunit minsan din, ito ay isang maagang babala na sinusubukan ng katawan na iparating sa atin. Ang mahalaga ay hindi kung may bula o wala, kundi kung paano makilala kung aling uri ng bula ang kailangan nating bigyan ng pansin. Sa clinical practice, madalas kong tinuturuan ang mga pasyente na hatiin ang phenomenon na ito sa 3 napakatipikal na grupo ng sanhi. Kung naiintindihan ninyo ng mabuti, ganap kayong makakapagsagawa ng paunang pagmamasid sa bahay. Ang unang grupo ay ang concentrated urine, purong ihi. Ito ay isang napakakaraniwang sitwasyon. Sa mga araw na kaunti ang iniinom ninyong tubig, nagtatrabaho kayo sa labas at pinapawisan ng husto, o simpleng sa umaga pagkatapos ng mahabang pagtulog sa gabi, ang ihi ay kadalasang mas matingkad ang kulay, mas matapang ang amoy, at maaaring lumitaw ang isang manipis na layer ng bula. Ngunit ang katangian ay hindi makapal ang bula, hindi ito matibay, at malinaw na bababa kapag uminom kayo ng sapat na tubig sa araw. Ito ay isang normal na physiological reaction ng katawan, parang isang paalala na kailangan ninyong uminom ng sapat na tubig. Ang ikalawang grupo ay ang bula dahil sa malakas na daloy ng ihi o tinatawag ding mechanical foam. Kapag mabilis at malakas ang daloy ng ihi, bumangga ito sa tubig sa inodoro at lumilikha ng maraming bula sa maikling panahon. Ngunit ang uri ng bula na ito ay may katangian na napakadaling makilala. Iyon ay mabilis itong nawawala sa loob lamang ng ilang segundo hanggang 1 minuto. Ito ay tulad ng kapag bumubuhos kayo ng tubig ng malakas sa isang palanggana, ang bula ay lilitaw at mabilis na mawawala. Sa kasong ito, hindi ninyo kailangang mag-alala ng labis dahil ito ay isang simpleng pisikal na phenomenon. Ang ikatlong grupo ang kailangan nating bigyan ng espesyal na pansin. Iyon ay ang bula na may kaugnayan sa proteinuria o may protina sa ihi. Ang uri ng bula na ito ay karaniwang makapal, pinutulad ng bula ng sabon, matagal nananatili at mahirap mawala o nananatili pa nga ng ilang minuto pagkatapos umihi. Mas mahalaga, madalas itong paulit-ulit sa maraming magkakasunod na araw at hindi lamang pansamantalang lumilitaw. Kung sinasamahan ito ng mga senyales tulad ng pamamaga ng talukap ng mata sa umaga, pamamaga ng paa, matagal na pagkapagod ng katawan, hirap kontrolin ang blood pressure, maaring ito ay senyales na nagsisimula nang maapektuhan ang function ng filtration ng kidney. Gusto kong bigyang diin ang isang prinsipyo na madalas balewalain ng marami. Iyon ay huwag husgahan ang isang phenomenon batay lamang sa isang beses na pagmamasid. Ang katawan ng tao ay laging nagbabago bawat araw. Ang mahalaga ay ang pag-uulit at pagpapatuloy. Kaya, ang time frame na kailangan ninyong bigyang pansin ay kapag ang bula ay patuloy na lumalabas sa loob ng higit sa 1 hanggang 2 linggo o sinasamahan ng iba pang abnormal na senyales. Sa oras na iyon, ang kailangan ninyong gawin ay hindi hulaan o mag-alala, kundi magpatingin para sa kumpletong pagsusuri ng ihi at creatinine test upang matukoy kung may leakage ng protina. Dito, gusto ko ring magbahagi ng isang praktikal na pananaw na madalas hindi naiintindihan ng marami. Maraming tao, kapag nakakita ng bula sa ihi, ay agad na nag-iisip na kailangan kumain ng mas maraming gulay o maghanap ng isang uri ng pagkain upang linisin ang kidney. Ngunit kailangan ninyong maunawaan ng malinaw na ang mga berdeng gulay ay may papel lamang na sumusuporta sa pagbabawas ng pasanin, sa metabolismo at pagpapatatag ng blood sugar, at walang anumang uri ng pagkain ang makakapagpaalis ng proteinuria
sa maikling panahon kung ang ugat ng problema ay nananatili pa rin. Kung may nagsabi sa inyo na kailangan lang uminom ng isang bagay at agad na mawawala ang bula, kailangan ninyong maging lubos na mapagmatyag. Upang mas madaling maunawaan, magkukuwento ako ng isang kaso na aking nakatagpo sa aking 35 taong karanasan bilang isang doktor. Si Aling Nena, 62 taong gulang, ay matagal nang may diabetes. Kamakailan, nagpakonsulta siya dahil sa pag-aalala na maraming bula ang kanyang ihi at madalas siyang gumigising sa gabi upang umihi. Ibinahagi niya na kumakain siya ng napakaraming gulay araw-araw, bawat pagkain ay may sabaw, at iniisip niyang maganda iyon para sa kidney. Ngunit nang tanungin ko siya ng detalyado, unti-unting lumabas ang problema. Ang hapunan niya ay madalas na medyo huli, ang sabaw ay maraming tubig, ngunit sinasamahan ng maaalat na pagkain, mataas pa rin ang carbohydrates habang kulang naman sa balanse ang protina. Ito ang dahilan kung bakit kahit kumakain siya ng maraming gulay, ang pangkalahatang pagkain ay nagdudulot pa rin ng presyon sa kidney, lalo na sa gabi kapag kailangan ng pahinga ng katawan. Ang resulta ay patuloy na nahihirapan ang kidney sa pagtatrabaho at ang sintomas ng pag-ihi sa gabi kasama ang bula sa ihi ay hindi pa rin bumubuti. Ang kuwentong ito ay nagpapakita ng isang napakahalagang bagay. Hindi sapat na kumain ng malusog, kailangan itong kainin sa tamang oras, tamang istruktura at angkop sa kondisyon ng katawan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ng detalyado ang tungkol sa mga pamilyar na gulay ngunit kailangan itong kainin ng tama. Alin ang dapat unahin sa tanghalian, alin ang kailangan kainin ng maaga sa gabi, at alin ang dapat maging maingat ang mga taong mahina ang kidney. Kapag malinaw ninyong naiintindihan ito, mapagtatanto ninyo na ang pagprotekta sa kidney ay hindi nakasalalay sa pagkain ng marami o kaunti, kundi sa kung paano natin pipiliin at aayusin ang bawat pagkain sa siyentipikong paraan. Bahagi 2. 6 na murang gulay na nagpapabuti sa kalusugan ng kidney. Uri Blal. 1. Dahon ng sili. Siling labuyo leaves. Ang nagpapalamig at nagpapagaan ng hapunan. Huwag ninyong agad balewalain ang bahaging ito dahil ito ay isang napakapamilyar na gulay, mura, at madaling makita sa mga palengke sa Pilipinas, ngunit madalas itong ginagamit ng mali, lalo na sa mga taong lampas 50. Sasabihin ko sa inyo ng direkta ang isang napakahalagang bagay. Ang dahon ng sili ay hindi magic herb, ngunit kung alam ninyong gamitin ng tama, ito ay magiging isang masarap at masustansiyang sangkap na tahimik ngunit epektibong nagpapababa ng presyon sa kidney. Mula sa pananaw ng isang propesyonal na may matagal ng karanasan, napapansin ko na ang pinakamalaking problema ng marami ay hindi kakulangan sa pagkain kundi maling oras ng pagkain, maling paraan, at maling istruktura ng pagkain. Ang hapunan ng marami ay madalas na napakabigat na may maraming carbohydrates, asin, mantika, at kinakain pa ng huli. Sa ganoong sitwasyon, ang kidney ay parang isang manggagawa na pagod na pagkatapos ng buong araw, ngunit pinipilit pa ring mag-overtime sa gabi. Ang resulta ay hindi lamang madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na pagtulog, kundi sa katagalan ay nagdudulot din ng metabolic disorder, pagtaas ng pasanin sa filtration ng kidney at pagbabago-bago ng blood sugar. Sa kontekstong iyan, ang dahon ng sili ay hindi para gamutin ang sakit kundi para mapagaan ang sistema. Ayon sa aking praktikal na karanasan, ang dahon ng sili ay may katangiang nagpaparamdam na mas malamig sa katawan, sumusuporta sa mas mahusay na panunaw, at nag-aambag sa pagbabawas ng pakiramdam ng retention ng tubig sa ilang tao. Kapag mas gumaan ang hapunan, makikita ninyo ang napakaliwanag na pagbabago, mas mahimbing na pagtulog, mas kaunting paggising upang umihi, at mas kaunting pakiramdam ng bigat sa katawan sa umaga. Ito ang dituwirang epekto ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng kidney. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kumain ng marami, kundi ang kumain ng tama at sapat. Palagi kong binibigyang diin sa aking mga pasyente na anumang pagkain, gaano man ito kaganda,
kung gagamitin ng mali ay maaaring maging kabaligtaran ang epekto. Sa dahon ng sili, dapat ninyong gamitin ito upang mabawasan ang pasanin at hindi upang madagdagan. Ang isang makatuwirang dami ay humigit kumulang 50 hanggang 70 gramo na sariwa bawat pagkain, maaaring gamitin bilang pinakuluang, nilaga, ng bahagya o ginawang juice. Kung pipiliin ninyo ang paggawa ng juice, ang napakahalagang prinsipyo ay huwag magdagdag ng asukal. Dahil kahit isang maliit na kutsarang asukal ay maaaring mawala ang benepisyo sa pagkontrol ng blood sugar. Ang dami ng inumin ay dapat limitado sa humigit kumulang 150 hanggang 200 ml at lalo na dapat itong inumin bago mag-alas 4 ng hapon. Ito ang punto kung saan maraming tao ang nagkakamali. Ang pag-inom sa gabi ay iniisip na mabuti ngunit sa katunayan ay nagiging dahilan upang magtrabaho ang kidney sa gabi, na nagdudulot ng pag-ihi sa gabi at nakakasira sa pagtulog. Sa huli ay mas marami ang pinsala kaysa benepisyo. Mula sa pananaw ng pilosopiya ng kalusugan, gusto kong maunawaan ninyo ang isang mas malalim na bagay. Ang katawan ay hindi nangangailangan ng malakas na supplementation kundi ng banayad, ngunit napapanahong pagsasaayos. Ang dahon ng sili, kapag ginamit ng tama, ay isang tipikal na halimbawa ng paggamit ng kahinahunan upang talunin ang katigasan, hindi umaatake, kundi sumusuporta, hindi pumipilit, kundi nagbabalanse. Gayunpaman, hindi lahat ay angkop sa dahon ng sili. May 3 grupo ng mga tao na kailangang maging lubos na maingat. Una ay ang mga taong may tendensiyang mababa ang blood pressure o gumagamit ng malakas na diuretics dahil ang dahon ng sili ay maaaring magpataas ng bahagyang pakiramdam ng hypotensyon. Pangalawa ay ang mga taong mahina ang tiyan, madaling giniginaw o may malambot na dumi dahil ang lamig ng dahon ng sili ay maaaring magpalala ng kondisyong ito. Pangatlo ay ang mga taong gumagamit ng maraming malamig na pagkain ng sabay-sabay dahil ang pagtatambal ay maaaring magdulot ng digestive disorders na hindi napapansin ng marami. May 2 senyales na palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente na bigyang pansin. Kung pagkatapos gumamit ng dahon ng sili ay nakaramdam kayo ng pagkahilo tulad ng pagbaba ng blood pressure o nagkaroon ng matagal na pagtatae, kailangan ninyong itigil agad. Ito ay hindi senyales ng paglabas ng toxins tulad ng inaakala ng marami, kundi senyales na hindi nakakasanayan ng katawan. Sa puntong ito, ang kailangan ninyong gawin ay hindi ang piliting tiisin, kundi ang ayusin ang dami ng paggamit o pansamantalang itigil. Uri Blay 2. Pechay Hautuinia, Cordata, Tagalinis Ngeihi. Kung sa nakaraang bahagi ay inihalin tulad ko ang dahon ng sili sa isang agos ng tubig na nagpapalamig sa katawan, sa bahaging ito naman, ang pechay ay may ibang papel tulad ng isang tahimik na tagalinis ng urinary system. Ngunit kailangan ninyong tandaan ng mabuti, walang gulay na masarap kainin ng marami, lalo na sa mga nasa edad na at matatanda na nagsisimula ng bumaba ang kidney function. Sa aking 35 taong karanasan sa pagpapagaling ng mga pasyente, nakatagpo ako ng maraming kaso na hindi naiintindihan ng tama ang pechay. Naririnig na may diuretic at pampalamig na epekto, kaya bawat araw ay kumakain ng isang malaking plato o kumakain pa nga ng hilaw ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw. Ang resulta ay hindi lamang hindi bumuti ang kalusugan, kundi nagkaroon din ng iba't ibang problema tulad ng pagkabingi, lamig ng tiyan, hirap sa panunaw, insomnia. Mayroon pa ngang nakaranas ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ang isang kabalintunaan na kung hindi naiintindihan ang mekanismo ay madaling mahulog. Kailangan ninyong maunawaan na ang epekto ng pechay bilang tagalinis ng ihi ay hindi nakasalalay sa dami, kundi sa makatwirang paggamit at tamang oras. Ang pechay ay naglalaman ng maraming natural na bioactive compounds na maaaring magbigay ng banayad na suporta sa pagtaas ng paglabas ng ihi, pagpapagaan ng pakiramdam ng init sa loob, at pagsuporta sa mas maayos na paggana ng urinary tract.
Ngunit kapag ginamit ng labis, lalo na sa gabi, hindi sinasadya nitong pinapataas ang trabaho ng kidney sa gabi. Sa gayon, ay nakakasira sa pagtulog na mahirap makamit para sa mga matatanda. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente ang isang napakasimple ngunit malalim na pahayag. Ang pangkalahatang kalusugan ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami kundi sa paggawa ng mas tama. Sa pechay, ang isang angkop na dami bawat araw ay humigit kumulang 20 hanggang 40 gramo, ibig sabihin ay isang maliit na buwig. Ang pagkain nito, kasama ng pangunahing pagkain ay sapat na, at ang pinakamagandang oras ay sa tanghalian, kapag marami pa tayong oras para sa metabolismo at paglabas ng toxins na hindi nagdudulot ng presyon sa kidney sa gabi. Kung nahihirapan kayong kainin ng hilaw dahil sa kakaibang amoy nito, maaari ninyong piliin ang mabilis na pagpapaso sa kumukulong tubig o pagluluto ng sabaw na may kaunting dami. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong na mabawasan ang amoy at magpalamig ng gulay na mas angkop para sa digestive system ng mga matatanda. Ito ay isang maliit na pagsasaayos, ngunit may malaking kahulugan sa pagprotekta sa katawan. Gayunpaman, tulad ng anumang pagkain, hindi lahat ay angkop sa pechay. May 3 grupo ng mga tao na palagi kong pinapayuhan na maging maingat. Una, ay ang mga taong mahina ang tiyan, madaling bumubula ang tiyan, o hirap sa panunaw. Pangalawa, ay ang mga taong madalas giniginaw ang tiyan, madalas dumumi ng malambot dahil ang lamig ng gulay ay maaaring magpalala ng kondisyong ito. Pangatlo, ay ang mga taong bumababa ang timbang o may mahinang katawan dahil ang pagkain ng labis na malamig na pagkain ay maaaring magpababa ng kakayahang sumipsip ng nutrisyon. Sa kabilang banda, ang pechay ay napakaangkop para sa mga taong madalas nakakaranas ng init sa katawan, bahagyang pagkirot sa pag-ihi, at madaling bumubula ang tiyan kapag kumakain ng mamantikang pagkain. Sa mga kasong ito, ang tamang paggamit ay makakatulong upang gumaan ang pakiramdam ng katawan, maging mas komportable, tulad ng pagbukas ng isang daanan para sa mga naipong presyon sa loob. Ngunit gusto kong tandaan ninyo ang isang pangunahing prinsipyo. Ang diuretic ay hindi nangangahulugang mas maraming kinakain, mas mabuti. Ang katawan ng tao, lalo na sa gitnang edad at matatanda, ay tulad ng isang pinong sistema ng balanse. Anumang kawalan ng balanse, maging masyadong kaunti o masyadong marami, ay maaaring makasira sa katatagan na iyon. Kaya, sa halip na sundin ang mga sabi-sabi, tulad ng kainin ito para lumamig, inumin iyon para luminis. Matuto kayong makinig sa inyong katawan at ayusin ng may kaalaman. Ang pechay, kapag ginamit ng tama, ay hindi gamot ngunit maaaring maging isang tahimik, ngunit matatag na kasangkapan sa pagprotekta sa kidney at pagpapanatili ng pangmatagalang kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Iyan ang isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Urible. 3. Saluyot, isang lunas para sa kalusugan ng kidney at balanseng nutrisyon. At dito, tatalakayin natin ang isang napakapamilyar na gulay na may tahimik ngunit malalim na halaga, ang saluyot. Naniniwala ako na marami sa inyo, kapag narinig ito, ay agad nasasang-ayon, dahil sa katotohanan, isang simpleng nilagang saluyot lang, at mararamdaman ninyo na gumaan ang inyong pagkain, mas komportable ang tiyan, at mas kaunti ang pakiramdam ng bigat sa katawan. Ngunit gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang benepisyo ng saluyot ay hindi nakasalalay sa mahiwagang pagpapatibay ng kidney tulad ng sinasabi ng maraming sabi-sabi, kundi sa pagtulong nito sa inyo na baguhin ang istruktura ng inyong pagkain sa mas malusog na direksyon. Mula sa pananaw ng isang propesyonal, palagi kong pinahahalagahan ang mga pagkain na may kakayahang ayusin ang mga gawi, dahil ang mga gawi mismo ang nagpapasya sa pangmatagalang kalusugan. Kapag pinalitan ninyo ang isang pritong pagkain na maraming mantika ng isang magaan na nilagang saluyot,
hindi lamang ninyo binabawasan ang dami ng taba, kundi binabawasan din ang asin, sobrang enerhiya, at presyon sa metabolismo para sa kidney. Ito ang isang bagay na madalas balewalain ng marami. Naghahanap sila ng isang pagkain na mabuti para sa kidney, ngunit hindi nila nakikita na ang mantika, asin, at sobrang carbohydrates sa pang-araw-araw na pagkain ang nagpapahirap sa kidney. Ang saluyot, kapag ginamit ng tama, ay parang isang malambot na transisyon na tumutulong sa katawan na lumipat mula sa mabigat na pagkain patungo sa magaan na pagkain nang hindi nagdudulot ng pakiramdam ng kakulangan. At kapag mas balanse ang pagkain, makikita ninyo ang napakaliwanag na pagbabago, mas kaunting pagkabingi, nababawasan ang pagkahilo, mas matatag ang blood sugar pagkatapos kumain. Sa gayon, ay dituwirang nakakatulong na mabawasan ang presyon sa pagsala ng dugo ng kidney. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng saluyot? Ibibigay ko sa inyo ang isang napaka-specific na prinsipyo upang madali ninyong mailapat. Bawat pagkain, maaari kayong gumamit ng humigit kumulang 120 gramo ng lutong saluyot. Ito ay sapat na dami upang magkaroon ng epekto nang hindi nagdudulot ng overloads. Mas mahalaga, dapat ninyong ipares ang saluyot sa magaan na pinagmulan ng protina tulad ng giniling na karne o tokwa. Dahil kung gulay lang ang kakainin, madaling magugutom ang katawan at pagkatapos ay may tendensiyang bumawi sa pamamagitan ng pagkain ng carbohydrates na nagpapabilis ng pagtaas ng blood sugar at nagdaragdag ng pasanin sa kidney. Tungkol sa oras, palagi kong pinapayuhan kayong unahin ang saluyot sa tanghalian o maagang hapon kapag ang digestive system ay pinakamahusay na gumagana. Kung kakainin sa gabi, kailangan ninyong tandaan ang isang napakahalagang bagay: huwag kumain ng masyadong huli at huwag masyadong maraming sabaw. Pinakamainam na kumain bago mag-alas 7 ng gabi at iwasan ang paggawa ng hapunan na isang napakalaking palayok ng sabaw. Dahil ang maraming tubig sa gabi ay magiging dahilan upang magtrabaho ang kidney sa gabi na magdudulot ng pag-ihi sa gabi at nakakasira sa pagtulog. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang isang mahimbing na pagtulog ang pinaka-natural na gamot sa pagpapagaling ng kidney. Kaya, anumang gawin na nakakasira sa pagtulog, maging huli na pagkain o labis na pag-inom ng tubig, ay kailangang ayusin. Kung ilalapat ninyo ng tama, pagkatapos lamang ng humigit kumulang 1 linggo, mararamdaman ninyo ang napakaliwanag na pagbabago. Gumaan ang pagkain, mas komportable ang tiyan, nababawasan ang pakiramdam ng bigat sa katawan, bumubuti ang pagtulog, at nababawasan din ang pagkahilo. Kapag mas matatag ang blood sugar pagkatapos kumain, mas gumaan din ang trabaho ng kidney sa natural na paraan. Ito ay hindi agarang epekto, kundi isang matatag na pagpapabuti sa paglipas ng panahon, isang bagay na dapat tunguhin ng anumang pamamaraan ng pagpapanatili ng kalusugan. Gayunpaman, tulad ng 2 uri ng gulay na nauna, hindi lahat ay angkop sa saluyot. May 3 grupo na kailangan ninyong maging lubos na maingat. Una ay ang mga taong inutusan ng doktor na mahigpit na kontrolin ang potassium dahil ang saluyot ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng potassium kung hindi gagamitin ng tama. Pangalawa ay ang mga taong may sensitibong digestive system, madaling bumubula ang tiyan o nakakaramdam ng discomfort kapag kumakain ng berdeng gulay. Pangatlo ay ang mga taong bumababa ang timbang o kulang sa nutrisyon. Kung kumakain ng maraming gulay ngunit hindi sapat ang protina at enerhiya, mas hihina ang katawan. Dito, gusto kong magbahagi ng isang pilosopikal na pananaw na palagi kong pinanghahawakan. Ang nutrisyon ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng napakarami, kundi sa pagbabalanse ng mga bagay na wala sa balanse. Ang saluyot ay hindi isang mahiwagang solusyon, ngunit kung ilalagay sa tamang lugar, makakatulong ito sa inyo na ayusin ang ritmo ng inyong buhay, pagkain, at pahinga. At kapag ang mga ritmong ito ay magkakasuwato, natural na makikita ng katawan ang orihinal nitong katatagan. Uri Blow. Repolyo, ang tagapagligtas ng blood sugar. Kapag narinig ninyo ito, marahil ay magtataka kayo
kung mayroon bang gulay na parehong pangkaraniwan, madaling bilhin, at nakakatulong na patatagin ang blood sugar sa banayad na paraan ng hindi nagdudulot ng dagdag na presyon sa kidney. At ang sagot ko ay repolyo. Madalas kong inihalin tulad ang repolyo sa isang tahimik na kaibigan sa pagkain, hindi maingay, hindi mahiwagang, ngunit may kakayahang panatilihin ang balanse ng napakahusay kung alam ninyong gamitin ng tama. Sa aking 35 taong karanasan, napapansin ko na marami sa inyo pagkatapos ng gitnang edad ay madalas na nahuhulog sa isang pamilyar na cycle. Iyon ay kapag nagugutom, pinipili nilang kumain agad ng maraming puting bigas o kumain ng matatamis na prutas upang mapunan ang tiyan. Ngunit ang mga pagpipiliang ito mismo ang nagiging sanhi upang mabilis na tumaas at bumaba ang blood sugar na lumilikha ng mga pagbabago-bago na kailangang patuloy na iakma ng katawan. At bawat pagkakataon, ang inyong kidney ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang ayusin ang panloob na kapaligiran ng katawan. Sa kabilang banda, kapag kumakain kayo ng repolyo, mas mabagal ang pakiramdam ng kabusugan, ngunit mas matagal itong nananatili dahil sa maraming natural na fiber. Nakakatulong ito upang dahan-dahang tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain nang hindi biglang tumatalon. At kapag mas matatag ang blood sugar, mas gumaan din ang paghinga ng kidney. Hindi na ito kailangang magtrabaho sa tuloy-tuloy na estado ng pagkapagod. Ito ang punto na madalas balewalain ng marami dahil tinitingnan lamang nila ang pakiramdam ng kabusugan at hindi ang metabolic burden pagkatapos kumain. Madalas kong sinasabi sa inyo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang pagkain para mabusog ay hindi kasing halaga ng pagkain upang maging maayos ang paggana ng katawan, at ang repolyo ay isang tipikal na halimbawa ng pilosopiyang ito. Hindi nito kayo agad bibigyan ng kasiyahan sa panlasa tulad ng mga pritong pagkain na maraming mantika, ngunit makakatulong ito sa katawan na makamit ang mas mahabang paglalakbay ng mas magaan. Tungkol sa paggamit, hindi ninyo kailangan ng komplikado, kailangan lang pakuluan o i-stir fry ng bahagya. Ang paglilimita sa mantika ay sapat na. Bawat pagkain, ang dami ng humigit kumulang 150 hanggang 250 gramo ng lutong repolyo ay angkop. Lalo na akong nagpapayo na unahin ninyo itong gamitin sa tanghalian kapag ang digestive at metabolic system ay pinakamahusay na gumagana. Kung kakainin sa gabi, kailangan itong kainin ng maaga at panatilihin ang katamtamang dami upang maiwasan ang pagkabingi o makakaapekto sa pagtulog. Isang maliit na tip na gusto kong ibahagi sa inyo ay kapag pinalitan ninyo ang isang bahagi ng carbohydrates ng repolyo sa loob ng ilang sunod-sunod na pagkain, mapapansin ninyo ang isang napakaliwanag na bagay. Mas magaan ang pakiramdam pagkatapos kumain, mas kaunting pagkaantok, at mas matatag din ang pagtulog sa gabi. Hindi ito isang himala, kundi resulta ng hindi na pagiging overloaded ng katawan pagkatapos ng bawat pagkain. Gayunpaman, gusto ko ring bigyang diin na ang repolyo ay hindi gamot, kundi isang kasangkapan na sumusuporta. Ang halaga nito ay nakasalalay sa pagtulong sa inyo na ayusin ang mga gawi sa pagkain, sa gayon ay unti-unting nababawasan ang presyon sa kidney at sa metabolic system. Uri Blal. 5. Alugbati, ang banayad, nakakampi ng kidney at maayos na pagtulog. Kapag binanggit ang alugbati, madalas kong sinasabi sa inyo ang isang napakatotoong bagay. Ito ay isang uri ng gulay na banayad, madaling kainin at komportable sa katawan, lalo na para sa mga matatanda. Marami sa inyo, pagkatapos kumain ng alugbati, ay malinaw na nakakaranas na mas komportable ang tiyan, mas magaan ang panunaw. Mayroon pa ngang nakakaranas na mas relax ang katawan sa gabi. Ngunit dahil sa kabaitan na iyan, hindi iilan ang nagkakamali sa paggamit nito na hindi sinasadya ay nagiging sanhi ng pasanin sa kidney. Ang pinakakaraniwang pagkakamali na aking napapansin sa aking 35 taong karanasan ay madalas kayong nagluluto ng napakaraming sabaw ng alugbati sa gabi at kinakain ito bago matulog sa pag-iisip na
ang pagkain ng gulay ay nakakapresko at nakapagpapalakas. Ngunit subukan ninyong pag-isipan sandali kapag ang katawan ay naghahanda na para sa pahinga at bigla kayong maglalagay ng napakaraming tubig, hindi ba't parang ginigising ninyo ang kidney upang magtrabaho pa ng isang shift? Ano ang magiging resulta? Makikita ninyo na kayo ay gigising at iihi ng maraming beses sa gabi. Hati ang pagtulog at hindi na mahimbing. Kinabukasan, paggising, pagod ang katawan, mabigat ang ulo, at mas mahalaga, kapag nagambala ang pagtulog, mas madaling maging unstable ang blood sugar na nagiging sanhi upang mas madalas na lumabas ang pakiramdam ng gutom at pagkagusto sa pagkain kinabukasan. Mula roon, nabubuo ang isang nakababahalang cycle, kakulangan sa tulog, labis na pagkain, pagbabago-bago ng blood sugar, at mas nahihirapan ang kidney. Kaya, ang problema ay hindi nakasalalay sa kung ang alugbati ay mabuti o masama, kundi sa kung paano natin ito ginagamit sa tamang oras at tamang dami. Palagi kong binibigyang diin na sa mga taong lampas 50 taong gulang, ang bawat gawi sa pagkain ay kailangang samahan ng salitang tama. Dahil kahit kaunting pagkakamali lang, kailangan ng bayaran ng katawan sa pamamagitan ng matagal na pagkapagod. Ang makatuwirang paggamit ay napakasimple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Una, bawat pagkain, dapat lang kayong gumamit ng humigit kumulang 120 hanggang 180 gramo ng lutong alugbati. Hindi dapat kumain ng labis sa pag-iisip na ang gulay ay hindi nakakapinsala. Pangalawa, ang pinakamagandang oras ay sa maagang hapon kapag may sapat pa ring oras ang katawan upang iproseso ang dami ng tubig at fiber na ito. Kung gusto ninyong kumain sa gabi, tandaan na kumain ng mas maaga at lalo na bawasan ang dami ng tubig sa sabaw. Iwasan ang ugali ng pag-inom ng labis na tubig malapit sa oras ng pagtulog. Isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang alugbati ay madalas na ginagamit ng marami upang suportahan ang kondisyon ng pagtitibi. Ito ay tama. Ngunit kung nakatuon lamang kayo sa pagkain ng gulay ngunit hindi sinasadya ay nagdagdag ng carbohydrates upang mabusog. Halimbawa, kumain ng isa pang buong mangkok ng kanin pagkatapos kumain ng gulay, mawawala ang epekto. Sa ganoong sitwasyon, mabilis na tumataas ang blood sugar at ang kidney ay patuloy na nahihirapan tulad ng dati. Ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa isang individual na pagkain kundi sa balanse ng buong pagkain. Sa proseso ng pagpapayo, palagi ko ring pinapaalalahanan ang mga kaso na kailangang maging lubos na maingat. Ang mga taong may malambot na dumi, mahina ang digestive system, kung kakain ng maraming alugbati ay maaaring lumala ang kondisyon. Ang mga inutusan ng doktor na mahigpit na limitahan ang potassium ay kailangan ding mag-isip ng mabuti, at ang mga taong bumababa ang timbang, mahina ang katawan, kung kumakain lamang ng maraming gulay, ngunit kulang sa protina, ay mas magpapahina sa katawan at hindi magpapalakas. Sa huli, gusto kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay na ang isang uri ng pagkain, gaano man ito kaganda, kung gagamitin ng mali ay maaari ding maging pasanin. Ang alugbati ay hindi magic herb ngunit kung gagamitin sa tamang oras, tamang dami, at sa isang balansing pagkain, ito ay magiging isang tahimik na kaibigan na makakatulong sa inyo na gumaan ang tiyan, makatulog ng mahimbing, at mabawasan ang presyon sa kidney. Uri Bilge, A6, Pechay Tsina at Pechay Bagyo, mga kaibigang gulay sa balansing dieta. Gusto kong simulan ang bahaging ito sa isang napakapamilyar na tanong na madalas kong naririnig mula sa inyo kapag nagpapakonsulta. Iyon ay, bakit may mga tao na kumakain ng Pechay Tsina at Pechay Bagyo ay gumaan ang tiyan at nakakaramdam ng ginhawa sa katawan, ngunit mayroon ding nakakaramdam ng pananakit ng tiyan, discomfort o pagkabingi pa nga? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa gulay mismo, kundi sa kung paano natin ito inihahanda at isinasama sa pagkain, sa nutrisyon. Bihira ang isang pagkain na nagpapasya kung ito ay mabuti o masama. Mas mahalaga kung ano ang kasama nito
at anong oras ito kinakain. Sa Pechay China o Pechay Baguio ganun din. Kung i-stir fry ninyo ng maraming mantika at maalat, kahit gulay pa yan, magiging mabigat pa rin ang pagkain at magdudulot ng presyon sa kidney. Sa kabilang banda, kung kumakain kayo ng gulay ngunit sinasamahan ng labis na carbohydrates, lalo na kung huli na kumain, madaling tumaas ang blood sugar at sa ganoong sitwasyon ay kailangan na namang magsumikap ang kidney upang iproseso ang pagbabago na ito. Madalas akong nagbabahagi ng isang napakapangkaraniwan ngunit malalim na prinsipyo. Iyon ay hindi kailangan ng komplikado ang pagkain, kailangan lang balanse. Kapag naiintindihan ninyo ito, hindi na kayo magtatanong kung ano ang pinakamagandang kainin, kundi magpapalit sa kung paano kakainin upang gumaan ang pakiramdam ng katawan. At ang Pechay China at Pechay Baguio ay napakaangkop na pagpipilian kung alam ninyong gamitin ng tama. Ang paraan ng paggamit ay hindi komplikado. Bawat pagkain, maaari kayong gumamit ng humigit kumulang 150 hanggang 220 gramo ng lutong pechay. Unahin ang mga simpleng paraan ng paghahanda tulad ng pagpapakulo, paglulubog o pagdidip. Kapag nagdidip, dapat panatilihing bahagyang maalat dahil ang dami ng asin mismo ang tahimik na nagpapataas ng pasanin sa kidney at hindi ang gulay mismo. Isang punto na gusto kong tandaan ninyong mabuti ay ang pagpapares ng pagkain. Isang simple ngunit epektibong formula ay kalahating tasa ng kanin o katamtamang dami ng carbohydrates na sinasamahan ng sapat na dami ng protina at isang malaking plato ng pechay. Kapag kumain kayo sa ganitong paraan, makikita ninyo na hindi na overloaded ang katawan, mas matatag ang blood sugar, at mas gumaan ang pakiramdam pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, kung maglalaan kayo ng humigit kumulang 10 minuto upang maglakad ng bahagya, mapapansin ninyo ang napakaliwanag na pagkakaiba. Hindi ito isang komplikadong bagay, ngunit isang gawi na madalas balewalain ng marami. Samantala, kahit kaunting banayad na paggalaw lamang pagkatapos kumain ay makakatulong na suportahan ang panunaw, patatagin ang blood sugar at mabawasan ang presyon sa kidney. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin na ang bawat katawan ay may sariling kakaibang kondisyon. May mga taong kailangang mahigpit na limitahan ang potassium o phosphorus. Sa ganoong sitwasyon, ang pagkain ng maraming berdeng gulay ay kailangan ding ayusin ayon sa payo ng doktor. Bukod pa rito, ang mga taong umiinom ng anticoagulant, kung biglang dadagdagan ang dami ng berdeng gulay araw-araw nang walang kontrol, ay maaari ding makaapekto sa bisa ng gamot. Ito ay maliliit na punto ngunit napakahalaga dahil ang kalusugan ay hindi lamang nakasalalay sa tamang pagkain, kundi sa pagkain na angkop sa sariling kondisyon. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Iyan ang isang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay sa malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 3. 5 karaniwang pagkakamali sa pagkain ng gulay na nakakapinsala sa kidney. Kapag narinig ninyo ito, tiyak na magsisimula na kayong magtanong sa sarili, dati ay akala ko malusog ang kinakain ko, ngunit hindi kaya ako hindi sinasadyang nagdaragdag ng pasanin sa kidney. Sa aking 35 taong karanasan, napapansin ko na mayroong mga napakapamilyar na gawi na akala mo ay walang pinsala, ngunit tahimik na nakakapinsala sa kidney function sa paglipas ng panahon. Narito ang 5 karaniwang pagkakamali na nararanasan ng napakaraming tao, kabilang na ang mga kumakain ng gulay araw-araw. Pagkakamali BLG. 1. Kumakain ng gulay, ngunit labis ang alat. Maraming tao ang may gawi na iniisip na basta kumain ng gulay ay mabuti na, kaya hindi nila pinapansin ang paraan ng pagtimpla. Ngunit sa katunayan, ang isang mangkok ng sabaw ng gulay na maraming patis, isang plato ng nilagang gulay na maraming sausawan, o ang pagdaragdag ng ilang piraso ng atsara, lahat ay nagpapataas ng dami ng asin ng malaki. Kapag nangyari ito, kailangan ng mas magtrabaho ang kidney upang ilabas ang sodium na sa katagalan ay nagdudulot ng retention ng tubig
pagtaas ng blood pressure, bigat ng katawan, at lalo na ang pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Sa pangmatagalan, ito ang tahimik na daan na nagtutulak sa kidney sa overloaded na kondisyon. Hindi mahirap ayusin ang paraan ng pagtimpla. Kailangan lang bawasan ang alat ng humigit kumulang kalahati. Unahin ang mga paraan tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw, o paglulubog. Samantala, gamitin ang natural na amoy mula sa kalamansi, bawang, paminta upang maging masarap pa rin ang pagkain nang hindi umaasa sa asin, pagkakamali, blag, to. Maraming gulay, ngunit hindi pa rin kontrolado ang carbohydrates. Ito ay isang kabalintunaan na madalas mangyari. Kumakain kayo ng isang napakalaking plato ng gulay, nakakaramdam ng katiyakan na malusog ang kinakain ninyo. Ngunit kasabay nito ay pinapanatili pa rin ang gawin ng pagkain ng 2 tasa ng kanin, pagdaragdag ng mga tinapay o matatamis na prutas pagkatapos kumain. Kapag nangyari ito, mataas pa rin ang blood sugar pagkatapos kumain na nagiging sanhi upang i-filter ng kidney ang dugo sa tuloy-tuloy na mataas na presyon. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, unti-unting masisira ang mga maliliit na ugat sa kidney. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng maraming gulay, kundi ang balansehin ang pangkalahatang pagkain. Kailangan ninyong tandaan ang isang simple ngunit napaka-epektibong prinsipyo. Maraming gulay, sapat na protina, sapat na carbohydrates. Kapag ang tatlong elementong ito ay magkakasuwato, mas gagaan ang pakiramdam ng katawan, mas matatag ang blood sugar, at makakapagpahinga rin ng husto ang kidney. Pagkakamali BLG. 3. Nagpupuno ng gulay sa gabi. Maraming tao, dahil sa pagiging abala sa araw, ay sa gabi lang kumakain ng buo, lalo na ang pagluluto ng isang malaking palayok ng sabaw ng gulay upang bumawi. Gayunpaman, ang pagkain ng maraming tubig at pagkain malapit sa oras ng pagtulog ay lumilikha ng isang napakaliwanag na resulta. Madalas na pag-ihi sa gabi, nagambala ang pagtulog, pagod sa paggising sa umaga. Mula sa pananaw ng physiology, ang gabi ay ang oras kung kailan kailangan ng pahinga at pagpapagaling ng katawan. Ngunit kapag naglalagay kayo ng napakaraming tubig sa oras na ito, napipilitan ang kidney na patuloy na magtrabaho na sa katagalan ay nagiging isang cycle ng mahinang pagtulog, pagkapagod, metabolic disorder, at muling nakakaapekto sa kidney. Ang solusyon ay dapat kayong kumain ng hapunan bago mag-alas, 7 ng gabi, bawasan ang dami ng sabaw sa gabi, at mas makatuwirang ipamahagi ang gulay sa tanghalian o maagang hapon. Pagkakamali BLG. 4. Gulay na pinirito ng maraming mantika. Hindi iilan ang nag-iisip na basta gulay ay mabuti na, kahit anong paraan ng pagluluto. Ngunit sa katunayan, kapag ang gulay ay pinirito ng maraming mantika, nagiging mabigat sa enerhiya ang pagkain, madaling magdulot ng abnormal na level ng taba sa dugo, at nagtataguyod ng tahimik na pamamaga sa katawan. Ang mga salik na ito ay may malapit na kaugnayan sa pagbaba ng kidney function, lalo na sa mga matatanda o sa mga may underlying disease tulad ng diabetes. Sa pangmatagalan, mas nagiging mahirap din ang pagkontrol sa blood sugar. Kaya, dapat ninyong unahin ang mga magaan na paraan ng paghahanda tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw, paglulubog, o kung magluluto ng stir-fry, gumamit lamang ng napakakaunting mantika. Kailangan lang baguhin ang 3 hanggang 4 na pagkain bawat linggo sa direksyong ito at malinaw nang makikita ang pagbuti ng katawan. Pagkakamali BLG. 5. Nakakakita ng bula sa ihi at ginagamot ang sarili, hindi nagpapatingin. Ito ang pinakamapanganib na pagkakamali dahil direktang may kaugnayan ito sa pagkawala ng ginintuang pagkakataon upang matuklasan ang sakit. Maraming tao, kapag nakakakita ng bula sa ihi, ay agad na naghahanap ng paraan upang ayusin ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng gulay, pag-inom ng herbal tea, o pagsunod sa mga sabi-sabi. Ngunit kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay.
Walang gulay ang makakapagpaalis ng proteinuria sa isang gabi kung ang ugat ng problema ay nananatili pa rin. Ang matagal na bula sa ihi, lalo na kung sinasamahan ng pamamaga, pagkapagod, pagtaas ng blood pressure, ay maaaring senyales ng tunay na pinsala sa kidney. Sa kasong ito, ang kailangan ninyong gawin ay hindi ang gamutin ang sarili sa bahay, kundi ang magpatingin para sa urinalysis at kidney function test upang magkaroon ng tumpak na sagot. Ang maagang pagtuklas ay maaaring makatulong na mapanatili ang maraming taon ng malusog na kidney. Sa pagtingin sa 5 pagkakamaling ito, ang gusto kong iparating sa inyo ay hindi ang pag-aalala, kundi isang banayad na kamalayan. Ang pangangalaga sa kidney ay hindi nakasalalay sa masyadong komplikado, kundi sa kung paano tayo kumakain araw-araw, bawat pagkain, bawat maliit na gawi. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ilapat ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento ng 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang iyan ang senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 4, 3 gintong hakbang sa pagkain ng gulay para sa mga may mahinang kidney. Mga mahal kong kaibigan, kapag lumampas na tayo sa edad na 50 hanggang 60, nagsisimula ng magpadala ng napakaliwanag na senyales ang ating katawan na ang kakayahan nitong magtiis at umangkop ay hindi na tulad ng dati. Ang mga pagkaing dati ay walang pag-aalinlangang kinakain ay ngayon, kahit kaunting pagkakamali lang, ay nagdudulot na ng pagkabingi, hirap sa panunaw, insomnia, pag-ihi sa gabi, o pakiramdam ng sakit sa likod. At ang hindi inaasahan ng marami ay kahit ang mga berdeng gulay na akala mo ay pinakamabait ay maaaring maging 2 talim na espada kung gagamitin ng mali. Sa aking 35 taong karanasan sa pagkonsulta, nakatagpo ako ng hindi iilang kaso ng mga taong may mahinang kidney ngunit kumakain ng napakaraming gulay sa simpleng paniniwala na mas maraming gulay, mas mabuti. Sa katunayan, ang gulay ay talagang mabuti lamang kung kinakain ng tama. Kung mali ang pagpili, mali ang pagluluto, tahimik itong nagdaragdag ng presyon sa kidney nang hindi ninyo nalalaman. Isang napakahalagang punto na gusto kong bigyang pansin ninyo ay ang pagkain ng labis na gulay na matanda o labis na pagluluto nito. Ang matandang gulay ay karaniwang naglalaman ng maraming magaspang na fiber na nagpapahirap sa digestive system, madaling magdulot ng pagkabingi at pamamaga ng tiyan. Sa ganoong sitwasyon, tumataas din ang mga produkto ng metabolismo na nangangahulugang kailangan ng mas matinding trabaho ng kidney upang i-filter ang mga sobrang dumi. At kapag labis na niluto ang gulay, hindi lamang nawawala ang bitamina, kundi mas maraming oxalates ang natutunaw sa tubig na hindi sinasadyang nagpapataas ng panganib na magdulot ng pasanin sa kidney. Sa mga matatanda, kapag bumaba na ang digestive enzymes at unti-unting humihina ang kakayahan ng kidney na mag-filter, ang mga pagkakamali na akala mo ay maliit na ito, kung paulit-ulit na ginagawa araw-araw, ay magiging malaking problema. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong napakalusog kumain ngunit pagod pa rin, umiihi pa rin sa gabi, at nakakaramdam ng bigat sa katawan. Upang mas madali ninyong matandaan at mailapat, ibabahagi ko muli sa sistematikong paraan ang 3 gintong hakbang na hindi komplikadong teorya, kundi praktikal na prinsipyo na nakatulong sa maraming matatanda na malinaw na mapabuti ang kalusugan pagkatapos lamang ng ilang linggo, patuloy na pagsasagawa. Una, pumili ng sariwa, bata at nasa panahon na gulay. Ito ay isang prinsipyo na akala mo ay simple, ngunit may napakalalim na kahulugan. Ang batang gulay ay may malambot na istruktura, mas mababa ang oxalate content, mas madaling tunawin, na nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa parehong bituka at kidney. Ang gulay na nasa panahon ay hindi lamang mas masarap, kundi mas kaunti rin ang kemikal na residue at mas maraming natural na nutrisyon. Halimbawa, sa mainit na panahon, maaari ninyong unahin ang kangkong, alugbati. Sa malamig na panahon, pumili ng repolyo, cauliflower, at sa mga mainit na araw,
ang batang dahon ng kamote ay isang napakaangkop na pagpipilian. Isang maliit ngunit napakahalagang bagay ay kapag nakakita kayo ng gulay na may senyales ng pagkasira, malambot, nagbabago ang kulay, o labis na nanatili sa refrigerator, dapat ninyo itong itapon ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi lamang nababawasan ang nutrisyon, kundi tumataas din ang mikrobyo at mga hindi kapakipakinabang na sangkap na ginagawang pasanin sa katawan ang pagkain na akala mo ay mabuti. Pangalawa, mabilis magluto, tama ang paraan, at alamin kung aling bahagi ang hindi na kailangan. Para sa maraming uri ng gulay, lalo na ang mga may mataas na oxalate content, malaki ang nagiging desisyon ng paraan ng pagluluto sa pagprotekta sa kidney. Dapat lang kayong magluto sa maikling panahon, humigit kumulang 2 hanggang 3 minuto, sapat lang na maluto upang mapanatili ang nutrisyon nang hindi nagpapataas ng dami ng mga hindi kapaki-pakinabang na sangkap. Isang prinsipyo na palagi kong binibigyang diin ay hindi dapat samantalahin ang unang pinakuluan na tubig sa lahat ng kaso dahil ito ang bahagi na naglalaman ng maraming natunaw na sangkap na hindi kailangan ng katawan. Isang maliit, ngunit napaka-epektibong tip ay magdagdag ng ilang hiwa ng luya kapag nagpapakulo upang makatulong na painitin ang tiyan at suportahan ang panunaw. Pagkatapos alisin ang gulay, maaaring bahagyang pisilin ng ilang patak ng kalamansi. Hindi lamang ito nakakatulong na gawing mas madaling kainin ang pagkain, kundi sumusuporta din sa proseso ng metabolismo na nakakatulong sa mas mahusay na paglabas ng toxins ng katawan. Pangatlo, kainin ang gulay habang mainit pa at huwag hayaang tumagal ng magdamag. Ito ay isang gawi na maraming tao ang hindi sinasadyang ginagawa dahil sa pagtitipid o kaginhawaan. Gayunpaman, kapag ang gulay ay lumamig ng matagal o magdamag, lalo na pagkatapos i-store at initin muli, magkakaroon ng mga sangkap tulad ng nitrite na maaaring magsama-sama upang lumikha ng mga compound na hindi kapaki-pakinabang para sa atay, kidney, at tiyan. Para sa mga taong may mahinang kidney, mas malinaw ang mga epektong ito. Pinakamainam na gamitin ang gulay agad pagkatapos lutuin. Kung kailangan talagang iwanan, paghiwalayin ang gulay at ang sabaw, at kapag gagamitin muli, lutuin agad na may bawang o luya sa halip na initin ng paulit-ulit. Kasabay nito, kailangan nyo ring tandaan na limitahan ang asin at maalat na pampalasa dahil ang sobrang sodium ay isa sa mga salik na nagpapahirap sa kidney na nagdudulot ng pamamaga at pagtaas ng blood pressure. Ang tatlong hakbang na ito ay tila napakasimple, ngunit sa katunayan ay ang mahalagang pundasyon upang makapagpahinga ng husto ang kidney. Kapag inilapat ninyo ng regular, malinaw na tutugon ang katawan, gagaan ang pagkain, komportable ang tiyan, mas mahimbing ang pagtulog, at unti-unting nababawasan ang pagkapagod. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng bilang na 8 sa section ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng magagandang kaalaman at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Bahagi 5. Ang 5 panuntunan ng checklist na tagapagtanggol ng kidney. Mga mahal kong kaibigan, pagdating sa pangangalaga sa kidney, iniisip ng marami na kailangan nilang gumawa ng isang komplikadong bagay. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, napagtanto ko ang isang napakaliwanag na bagay. Kung mas simple, mas madaling panatilihin, mas epektibo sa pangmatagalan. Kaya, sa halip na tandaan ang napakaraming teorya, ibubuod ko ito sa isang 5 linyang checklist na parang isang anting-anting na makakatulong sa inyo na ilapat araw-araw nang hindi nalilito. Una, bawat pagkain, panatilihin ang dami ng lutong gulay mula 150 hanggang 250 gramo. Kumain ng sapat at huwag basta-basta kumain. Ang gulay ay hindi dekorasyon sa pagkain, kundi isang mahalagang bahagi na tumutulong sa katawan na maging balanse. Kapag sapat ang kinain, makikita ninyo na gumaan ang pagkain, mas madaling matunaw, at lalo na nababawasan ang labis na pagkagutom pagkatapos. Ikalawa,
malaki ang nagiging desisyon ng paraan ng pagluluto sa kung mapapagod ba ang kidney o hindi. Dapat ninyong unahin ang stir-fry na bahagyang maalat, kaunting mantika, o mas mabuti pa, pakuluan, i-steam o ilubog. Ang isang pagkain na maraming mantika ay maaaring magpabigat sa katawan buong gabi, habang ang isang simpleng plato ng nilagang gulay ay nakakatulong na mas gumaan ang paghinga ng katawan. Ikatlo, ang oras ng pagkain ay hindi rin gaanong mahalaga. Unahin ang pagkain ng gulay sa tanghalian at maagang hapon. Kung kakain sa gabi, dapat kumain bago mag-alas 7 ng gabi, lalo na para sa mga madalas umihi sa gabi. Ang pagkain sa tamang oras ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang presyon sa kidney sa gabi, kundi bumubuti din ang kalidad ng pagtulog. Isang bagay na madalas balewalain ng marami, ngunit malaki ang epekto sa pangkalahatang kalusugan. Ikaapat, tandaan ang prinsipyo ng pagpapares ng pagkain. Maraming gulay, sapat na protina, sapat na carbohydrates. Ito ang susi upang mapanatili ang blood sugar na matatag, iwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba pagkatapos kumain. Kapag matatag ang blood sugar, hindi rin sasailalim ang kidney sa tuloy-tuloy na pagkabigla ng pagsasala ng dugo. Sa gayon ay makakatulong na mapanatili ang function sa pangmatagalan. Ikalima, kung nakakakita ng matagal na bula sa ihi na sinasamahan ng mga senyales tulad ng pamamaga, pagkapagod, pagtaas ng blood pressure, ang kailangan ninyong gawin ay magpatingin para sa pagsusuri at hindi ang hulaan o ayusin ang sarili sa bahay. Ang pagiging pabaya sa yugtong ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nawawalan ng pagkakataon upang maagang matuklasan ang sakit sa kidney. Bukod pa rito, gusto ko ring paalalahanan ang tatlong grupo ng mga tao na kailangang maging doble ang pag-iingat. Una ay ang mga taong may chronic kidney disease na kailangang mahigpit na kontrolin ang potassium at phosphorus sa dieta. Pangalawa ay ang mga taong umiinom ng malakas na diuretics o may kondisyon na madaling bumaba ang blood pressure na kailangang mahigpit na subaybayan dahil ang pagbabago sa pagkain ay maaaring direktang makaapekto sa hemodynamics. Pangatlo ay ang mga taong nag-inject ng insulin o madalas na may mataas na blood sugar pagkatapos kumain na kailangang bigyang pansin ang paraan ng pagpapares ng pagkain. Bukod pa rito, may dalawang senyales na palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente na tandaan bilang isang babala na red light. Kung nakakakita kayo ng mabilis na pagtaas ng pamamaga o hindi normal na kaunting ihi na sinasamahan ng pakiramdam ng labis na pagkapagod, hirap sa paghinga, pagkahilo, abnormal na pagtibok ng puso, kailangan ninyong itigil ang lahat ng sariling pagsasaayos at agad na magpatingin. Hindi na ito simpleng problema sa pagkain, kundi maaaring senyales ng malubhang disorder sa katawan. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay ang malusog na kidney ay hindi dahil sa anumang mahiwagang gulay, kundi dahil sa tamang pagkain at tamang pagsubaybay araw-araw. Ang 6 na uri ng gulay na ating tinalakay ay sa katunayan ay kumakatawan sa 6 na pangunahing prinsipyo na nakakatulong upang maging mas malamig ang katawan, mas magaan ang pagkain, dumami ang fiber, mabawasan ang mantika, mabawasan ang asin, at kumain sa tamang oras. Kapag ang mga prinsipyong ito ay pinananatili, natural na mapoprotektahan ang kidney. Sinubaybayan ko ang isang kaso tulad ni Aling Cora na kailangan lang baguhin ng kaunti ang kanyang gawi sa pagkain, mas maagang hapunan, bawasan ang dami ng sabaw sa gabi, at regular na pagsusuri ng ihi. Pagkatapos ng ilang linggo, malinaw na nabawasan ang pag-ihi sa gabi at pagkapagod. Nagpapakita iyan na minsan ay hindi kailangan ng malalaking pagbabago, kailangan lang ng tamang direksyon at natural na aayusin ang sarili ng katawan. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang mga pagbabahaging ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe sa channel, i-save, at ibahagi ang video sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga nakakaranas ng pag-ihi sa gabi, mataas na blood sugar, o mahinang kidney. At umaasa rin ako na marinig mula sa inyo sa 6 na uri ng gulay na nabanggit
alin ang pinakamahusay ninyong inilalapat, ang mga pagbabahaging iyan ay hindi lamang makakatulong sa inyo na suriin ang inyong sarili, kundi makakatulong din sa maraming tao na matuto. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ng mas malalim ang isang napaka-praktikal na paksa, 7 gawi, pagkatapos ng hapunan, na nakakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mapanatili ang blood sugar na matatag. Umaasa akong patuloy kayong sasama. Hangad ko na palagi ninyong mapanatili ang isang magaan na katawan, isang payapang isip, at isang matatag na kalusugan sa paglipas ng panahon.